Ang specialty namin dito is beef pares. Hindi mo makikita anywhere in Toronto yung the way we do the beef pares. Ako nga pala si Arsenio Carino. Nag-start ako matuto magluto kasi lumaki ako sa lola ko. She loved cooking adobo sa gata. So yun ang unang-una ko natutunang iluto. Then pangalawa yung tinatawag na adobong tuyo. It means walang sabaw siya. Para lang siya na very saucy na adobo. Yun ang unang-una ko natutunang iluto. My first job is cleaning. Can you believe that? I work in a cleaning company, like cleaning offices while pumapasok sa high school. Sa gabi, nag-work ako. Then in the weekends, nag-work ako sa McDonald's. Of course, service crew. And doon ko na-realize na parang ang ganda yata ang maging chef. Kasi nakita ko sa TV, like, you know, you're wearing a white suit and very clean. And in reality, hindi pala yun ang totoo. Did you do the thing? Did you clean it up? Wait, what? The espresso machine? Yeah. You gotta wipe it all the time, okay? Yeah. Make sure. Okay. And then, nag-start kami ng catering company. And then, nabenta namin yung place sa downtown. Pero yung mga customer ko, tumatawag pa rin sa akin. So, are you gonna start your own business? Ganon. Kasi nga, they love what I do. Hindi yung company na nag-work ako. Mas nakilala nila ako sa name ko kaysa sa company na nag-work ako. My wife and I, we talk about it. Should we start our own business? So believe me, nag-start kami talaga almost walang budget. So naghanap kaagad kami ng place. And believe me, hindi namin alam kung how we gonna start this. Bumili kami lahat second hand. Meron lang kami isang food warmer, isang freezer, isang fridge, and then isang for the drinks display. And then nag-start na ako mag-marketing. Yung mga previous customer ko, tinatawagan ko, like, believe me, every single day, tumatawag ako sa kanila, nag-i-email ako. Kasi kailangan, hindi maputol yung communication sa customer. You have to let them know na you still exist. And then, ayun, nag-start na yung, they trust me na up to now, nag-order sila sa akin. Ang specialty namin dito is beef pares retiro. Meron ding beef pares overload, merong beef pares mami, and loming Batangas. Marami lumalabas na beef pares na masabaw. Yun yung tinatawag na beef pares kanto. Para lang siyang bulalo na merong meat. Unlike yung sa beef pares namin, siya yung talagang tinatawag na braised beef talaga siya. So, beef pares retiro. Kung paano i-serve sa Manila yung beef pares, gano'n namin ginagawa. And sa loming Batangas naman, marami nagkakamali. Especially sa Manila, yung loming Manila masabaw. And merong mga vegetables. Pero yung loming Batangas, malapot siya ang sauce niya. Start ng onions, garlic. So, saute lang siya. Then put the beef stock. Dark soy sauce. Tapioca flour. Ito yung Mickey na noodles. So, kailangan lapot ng loming Batangas like this. Kami yung tinatawag na totoong small business. Kung ano mang kinikita namin, talagang binabudget ko lang, pinapaikot ang, like, para siyang gulong, pinapaikot lang namin. Pagkatapos na, like, so far, nakukuha naman namin yung mga expenses namin, pero hindi katulad ba ng ibang business na, like, they have the budget. Kami talaga, umaasa lang kami sa customer. And, you know, thanks God naman, nakukuha namin yung mga gastusin. Hindi kami yung kumita kami. Gastos dito, gastos doon. Hindi ganon. Kailangan may pinapaglaanan ka. Like, binabudget mo yung kikitain mo. Hindi pwedeng, kumita tayo, bili tayo nito, bili tayo noon. Ang ginagawa ko, meron akong project. Let's say, may kulang sa restaurant. Pag-iipunan ko talaga yon.
Pag kumita kayo ng pera, huwag nyo kaagad gastusin. Itabi nyo para sa rainy day, para may madudukot kayo. Hindi lahat maganda ang takbo ng business. So kailangan huwag kayong susuko sa laban lang, pero hindi lang laban lang eh. Kasi kailangan mong lahat ng expenses mo bayaran mo. Huwag kayong mag-stick sa isang product, you keep pushing that product na sa tingin mo hindi naman nag-work. So, let's say, nag-offer ka ng isang product, let's say Bipares nga. If I think yung Bipares hindi nag-work, I have to look for something else. What kind of people around your area? Hindi pwedeng dahil Pilipino ka, Filipino din ang gagawin mo. Kailangan maging, sabi nga, multicultural yung pagkain mo. Arseños, iba yung ano ko eh, yung iniisip ko in the future. I hope not in the future, I hope soon. Gusto ko kasi mag-focus sa corporate world, hindi lang sa Filipino. Kasi, don't get me wrong, Filipino, pang ano lang eh, pang Saturday, Sunday lang sila pupunta. And that's the reality. And not unlike sa corporate world, like Monday to Sunday yan. So, gusto ko magkaroon ng iba-ibang location ng Arseños na nakafocus sa corporate nga, hindi lang sa Filipino. Pero of course, gusto ko ring ipakilala sa iba-ibang tao na we serve Filipino food.